ligaya ko, liwanagin mo ang aking isip sa bawat desisyon at balak. Ipagkaloob mo sa akin ang iyong presensya sa araw na ito. Pukawin mo ang aking puso na higit kang makilala at higit maakit sa iyong buhay at mabuting balita. Hubugin mo ang aking puso upang magmahal kung paano ka nagmahal, upang maglingkod kung paano ka naglingkod, upang manalig kung paano ka nanalig, habang ikay nakabayubay sa krus. Iniaalay ko ito para sa intensyon ng iyong mahal na puso, sa kaligtasan ng mga kaluluwa, pagbabalik loob ng mga makasalanan, pagsasama-sama ng mga Kristiyano. Iniaalay ko yaon ukol sa mga intensyon ng aming mahal na obispo at lalong-lalo na sa mga intensyon ng Santo Papa. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tahanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Bilang sambayanang nagkakaisa sa Panginoon, mamuhay tayo ng may integridad. Liturhiya, sa unang pagbasa, ating matutunghayan ang isa sa pinakamatandang tanda ng pagkakaloob ng Espiritu Santo sa mga hinirang na lingkod ng simbahan, ang pagpapatong ng kamay. Turo ng simbahan, narito tayo para maging isang gaya ng ninasa ng Panginoon na maging isa sa ating pamilya at ating tahanan. Sa lugar na pinagtatrabahuhan at sa pag-aaral, hinihikayat tayo na maging halimbawa ng integridad sa ating mga anak, kumilos kung paanong ibig nating sila'y kumilos, tinuturuan sila sa kalayaan sa pamamagitan ng pagsunod at parating ninanasa ang mabuti para sa kanila.
Ang atin pong paring tagapagdiwang para sa araw na ito ay si Reverendo Padre John Patrick Gumasing, Bikaryo Paroko, Parokya ng San Antonio de Padua, Hagonoy, Bulacan. Magsitayo po ang lahat at makiisa sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikisa ng Espiritu Santo naway sumayong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa. Si Jesus ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay. At upang maging marapat tayong gumanap sa timbang ng pagdiriwang, aminin natin pagkisihan ang ating nagawang mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo ng mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan, sa
po natin ating ulo at pagsamasamahin natin ang ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos ay tungayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsapalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, isinasalaysay na sa pagdami ng mga sumasampalataya kay Jesus, dumarami rin ang mga gampanin at paglilingkuran. Kaya sa panukala ng mga apostol, pumili ang sambayanan ng 7 lalaking puspos ng Espiritu Santo upang kanilang maging mga katuwang sa paglilingkod sa simbahan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nila ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't ang mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo. At ilalagay namin sila ng tungkuling ito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga-Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol. Sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinataungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem, at maging sa mga saserdote, marami ang sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ng Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya'y sa mundo'y laganap. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtaggutom sila'y binubuhay. Poon pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pedro na tayong lahat ay pinili ng Diyos upang maging mga tagapagpahayag ng Kanyang mga kahanga-hangang gawa
at maging mga sangkap ng isang templong espiritual. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, lumapit kayo sa Panginoon, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa kanyang paningin. Huwari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Jesucristo, sapagkat sinabi ng kasulatan, "Masdan ninyo, itinayo ko Sion ang isang batong panukulan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siya naging batong panulukan at naging batong katitisoran at ikararapan ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Datapwat kayo ay isang kalahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagigilaslas na kaliwanagan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinakikilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang daan, katotohanan at buhay na dapat panaligan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay na aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paparoon ako upang ipaganda kayo na matitirhan. Kapag naroon ako at naipaganda na kayo na matitirhan, babalik ako at iasama kayo sa kinaroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
Kung ako'y kilala ninyo, kilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala niyo siya at iyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po niyo sa amin ang Ama at masiyahan kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama ay suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinabi ko, maniwala kayo dahil sa magawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyo lahat. Para malata po kayo. Magandang hapon po sa lahat. God is good all the time. Palapan po rin ng Panginoon. Mga kapatid, ngayon po ay nasa ikalimang linggo tayo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa ikalimang linggong ito, narinig natin kung paano sinabi ni Jesus na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siguro mga kapatid, itong gospel nito, madalas ating marinig kapag tayo ay sumasama o nakikipaglibing. Opo, kadalasan ito po yung gospel kapag po tayo ay nagsisimba at nakikipaglibing. Bakit? Dahil ito ang tanda ng pag-asa. Ito ay tanda para sa atin na ang buhay natin ay hindi hahantong sa kamatayan. Dahil ang ating buhay, katulad ng buhay ni Jesus, ay ang magkaroon ng buhay na walang hanggan patungo sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, ipinapakita sa atin kung gaano kahalaga ang daan. At ano yung daan? Siguro, isa sa dapat nating tignan at pagnilayan, di ba po, sabi ko nga, naririnig natin itong gospel ito sa mga patay. Marami sa atin, tayo mga Pilipino, di ba po, marami tayong mga pamahiin sa mga patay. Halimbawa, kapag ako'y sumisilip sa kabaong ng isang yumao, lagi merong hawak. No po? Anin lang yan? Rosaryo o pera? Tatanong ko sila, tatanong ko po kayo, para saan po yung pera? Bakit po pinapahawakan ng bangkay o yung yumao ng pera? Pamasahe. Saan pupunta? Yung misa yung ating iniisip. Sabi natin, pamasahe para sa kanyang paglalakbay. Po. Isa pa, kapag tayo ay naglilibing, dito po, madalas nangyari ito. Hindi po kailangan bumalik yung patay sa pinagdaanan. Kailangan, kung ano yung daan, 100 lang. Bawal ibalik. No. Bakit po?
Baka may mamatay? Baka may sumunod? Opo, ang dami nating pamahiin tungkol sa mga daan patungo sa buhay. Pero tandaan po natin mga kapatid, ito man yung ating tinitignan, alam nyo po, huwag natin ito paniwalaan higit sa lahat. Dahil ang pamahiin ay iniisip lamang. Ang pamahiin ay mga, sabi natin, turo ng matatanda. Pero ano ba yung daan? Hindi naman yung pera. Kung meron mang mamamatay, may mamamatay. Kung iikot man, kung babalik man ng patay, kung sino man daanan, mamamatay yan. Opo, mamamatay yan. Wala namang, sabi ko nga, walang taong immortal. Wala namang taong hindi mamamatay. Lahat naman tayo ay mamamatay. Amen po ba? Di ba po? Pero ano sinasabi sa atin na dapat nating makita yung kalagahan ng buhay. Hindi yung patay. Dahil nais natin ang mga yumao ay hindi manatiling patay. Sila ay maglalakbay. Saan? Sa daan patungo sa paghahari ng Diyos. At yun ang sinasabi mga kapatid sa atin ng Ebanghelyo. Sino ang daan? Sino? Si Jesus. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya, ang sino mang sumunod sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya nga, ito yung hinahabilin niya sa kanyang mga alagad. Ito ang sinasabi niya kila Tomas at Felipe. Di wari yata hindi niyo pa ako kilala. Eto na kasama niyo na ang Diyos. Kapili niyo na ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Bakit pa kayo maghahanap ng sino man? Dahil ang Ama at ang Anak ay iisa. Nakita na ninyo ang Ama. Mga kapatid, ano ang sinasabi nito para sa atin bilang mga Kristiyano? Na ang buhay natin ay dapat inyalaan natin kay Kristo. Kung ano man ang ginagawa ni Jesus, kung ano man ang kanyang pagsumikap na kanyang hinahabilin sa atin, ay dapat nating sundin. At ano yung ginawa ni Jesus? Kabutihan. Lahat ng ginawa ni Jesus ay ang kabutihan ng lahat. Kaya mga kapatid, ano ang daan ng kaligtasan? Ang paggawa ng mabuti. Amen po ba? Yun po yun. Kung ano ang ginawang halimbawa ni Jesus, kung paano siya nagpakain, kung paano siya nagturo, kung paano siya nagpagaling, kung paano siya nagpakita ng kabutihan sa mga taong gumawa ng masama sa kanya, nagpatawad, ipinakita niya yung puso na may kababaang loob. Ipinakita niya ang kabutihan ng isang Diyos para sa atin. At yun din ang hamon ko sa inyong mga kapatid. Sa pagdiriwang natin ng kapistang ito ng ating pasalamat ng ating patron na San Miguel, ang tanong, meron bang binabago ito sa atin? Meron ba itong naging bunga ng kabutihan sa ating puso? Kasi mga kapatid, sabi nga, ang paghubog sa ating panampalataya ay hindi lang pagsisimba, hindi lang pagdarasal, dahil ang paghubog ng ating panampalataya ay dapat nakikita saan? Sa gawa. Dapat nakikita ito sa ating pagsumikap
na gumawa ng mabuti, mamuhay ng banal, mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At yun po yung kailangan, mga kapatid. Kailangan nating tahakin ang daan ng siguradong daan, ang daan patungo sa kalatian. At ano yung daan ngayon? Yung daan na tinahak ni Jesus. Ang daan patungo sa Kalbaryo. Ang daan ng sakripisyo. Kaya nga sabi ko nga, mahirap po ang daan patungo sa paraiso. Bakit? Dahil mahirap po maging mabuti. Mahirap po maging banal. Tandaan ninyo. Pero bakit mo pagisikapan? Bakit mo sa paghihirapan? Kasi ang nais mo, makasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sana yun ang ating pagkasumikap. Yun po yung ating gawin sa pagkakataon ito. Na kahit alam nating mahirap magpakabuti, gagawin natin. Kahit alam natin na kailangan nating pakisamahan yung ating kapitbahay na buwisit, papansinin ninyo, pakikisamahan ninyo. Kahit mahirap na kapag nakita mo, may isang kumpulan doon, nakipag-dismissan, mahirap umiwas, iiwas ka. Opo, kahit mahirap na tumalikod sa bisyo, kahit mahirap tumalikod sa mga gawaing masama, gagawin mo. Bakit? Kaligtasan. Sabi ko nga, madaling gumawa ng masama. Madaling mahulog sa tukso. Pero mahirap gumawa ng mabuti araw-araw. Pero kahit mahirap, alam natin, ipinapakita natin at ipinapayag natin si Jesus na buhay sa ating puso. Dahil ang nais natin pagsikapang magbago para maging mabuti. Pagsikapan na mamuhay ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? O naalala niyo po yung sinabi ko nung nagbisa pa ako dito? Pag sinabi ko ang mga tamad, huwag pakainin. Sige po, ang mga tamad. O, pag sinabi ko anong oras na sasabihin, magbago ka na. Ngayon, sasabihin niyo sa katabi niyo, ha? Yung magbago ka na. O, sige po, ang mga tamad. Anong oras na? Kaya mga kapatid, sana ito yung yugto ng ating pagbabago sa ating pong sarili. Tandaan ninyo, itong ginagawa nating 9 na araw na paggunobena at para sa kapistahan ng ating patron ng San Miguel, tandaan nyo, lilipas ito. Matapos ang kasiyahan, matapos ang pagdiriwang, pero ang tanong, nagbago ba kayo? Mamumuhay ba kayong mabuti? Mamumuhay ba kayong banal? Dahil tandaan ninyo, ito yung daan ng katotohanan. Ito yung daan patungo sa kaligtasan. Ang mamuhay ng tama, ang mamuhay ng banal, katulad ni Kristo. Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa sa pagdiriwang natin ng balamisang ito, idalangin natin sa Panginoon na nawa tahakin natin ang siguradong daan. Sabi nga ni Brother Eli, sila ang dating daan. Ang sabi ng iglesia, sila ang tamang daan. Pero tayo mga Kristiyanong Katoliko, ito ang siguradong daan. At sino yon? Si Kristo. Si Kristo ang sigurado.
si Kristo ang ating isinasapuso sa ating buhay. Dahil ang ating tinatahak ay ang daan ni Kristo patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Palapalang Panginoon. Tatayo po ang lahat. Ngayon po ating ipahayag ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa amang nagbibigay sa atin kay Jesus bilang ating daan, katotohanan at ang buhay. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mabanal na Papa, mga obispo at mga pari, at sa lahat ng mga tagapaglingkod ng simbahan, upang ang pamumuhay na marangal at matapat ay patuloy nilang ipangaral at isabuhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, upang akayin nila ang sambayanan sa daan ng katarungan, kapayapaan at pagkakaisa, para maisulong ang palipunang walang katiwalian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga nagugutom at nalulumbay, sa mga dukha at mga batang lansangan, upang matagpuan nila kay Jesus ang pag-asa at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa ating sama-samang nagtitipon ngayon dito sa ating parokya, upang manalig tayo ng walang pag-aalinlangan na si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Para sa mga namayapa, upang makamtan nila ang inihanda ng Panginoon sa tahanan ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Mga kapatid, sa katahimikan nating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang iba pa nating intensyon at kahilingan. Amang makapangyarihan, dinggin ang aming panalangin. Matibay nawa naming panghawakan ng aming daan, katotohanan at buhay ay si Jesucristo ang aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
Manalangin kayo mga kapatid upang pagkain kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghain ng banal na pagkapalitan na iyong mga kaloob at aming alay, kami pinagkasalo mo sa iyong buhay, na namumukod tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan, ang saring umiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamanan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon, Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, ito'y parapat kay aming pasalamatan. Ngayong pinagiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang mamutupa tubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito ang nilugati ng dating pag-aalay na buong sarili ng anak mong si Jesus ay hinihain sa iyo upang kami matubos. Sa ang dambana at pari naghahandog, sa parinang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa na maanghel, nakisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kayo mag-asalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Anang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Maginapating kami lahat na mga salasay buhay na walang wakas, kay isa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kay isa ng mga apostol at ni San Miguel na aming patron, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagin namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan namin Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa ragubing ng utos sa tuwa ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipayag natin lakas loob. Tayo pong lahat. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami
kami adya sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungkay bang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan pa sa lahat, kapayapaan pa. Mga kapatid, naroon si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mga palad tayong ininiyahan sa iyong banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino man sa akin nananahan, mananahan din ako sa Kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana,
kung paano mahal ako ng aking ama. Sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko kayo sana ay manahan, at bilin ko sa inyo ay magmahalan. Ngayon kayo'y aking kaibigan, hinango sa dilim at kahabaan. Kaibigan, mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang hihigit sa'yo rin Tatayo po ang lahat. Iyuko natin ating ulo. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, panatiling kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gayon mo kaming pasulong na mahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan
patungo sa pagkabagong nagdulot ng iyong kabutihan. Sa pamanan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ngipin ating ganapin ang paghahandog ng mga bulaklak para kay San Miguel. Ang mga mag-aalay po ng bulaklak sa ating mahal na patrong si San Miguel Arcangel ay ang sektor ng mga tagapamayapa: Federico Espiritu, Francisco Castro, Fernando Santos, Dima Sores, Alberto Valerio Saldi Castro, Roberto Tico, Rodrigo Sebastian, Gerald Mahadas, Vigilio Lopez, at sa pangunguna ni Hepe Roberto Tico. Ang mag-aalay po ng sash ay si Belen Galang. Ang mag-aalay po ng kapa ay si Letlet Anisete. At ang mag-aalay po ng timbangan ay si Valentino Biri. Sa ngalan po ng Sangguniang Pastoral ng San Miguel at sa pangunguna ng Hermanos Mayores ngayong taon, ang Pamilya Bibar, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating paring tagapagtiwang ngayong ika-4 na Misa Nobenaryo, si Reverendo Padre John Patrick Gumasing, mula sa parokya ni San Antonio de Padua, Hagonoy, Bulacan. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-imbita rin. Announcement lang po, paanyaya po para sa lahat. Matapos po ang Banal na Misa ay magkakaroon po tayo ng natanging pagkatanghal mula po sa Hangad Music Ministry. Kaya wag muna po kayo umalis. At isa rin pong pabatid, bukas po, ika-3 ng Mayo, ang ating pong Misa Nobenaryo ay gaganapin sa ika-6 ng umaga. Po, 6 a.m. po bukas ang ating pong Misa. Maraming salamat po. Tatayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin at pagpalain kayo pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at away patuloy tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Ang mga tamad, anong oras na? Magbago
Palakpakan po rin ng Panginoon. ng kalangitan at lupa, ang sansinukuban
kaibigan niya't di utusan. Sambayan ang binukod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin mababayaan. Sa puso ng Diyos may kitang tayong lahat. Mithi niya sa kanyang bayan, maglingkod ng taos puso. Kupkupin ang maralita, mahalin ang aba ng mundo. Sambayan ang binukod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawad at piniyayaan, magpuri na, di ka man karapat-dapat, di pa rin pababayaan. Sa puso ng Diyos may kitang tayong lahat. Tamnawan nyo nawa, Jesus, ang tinipon niyong simbahan, at dalhin sa paglawig ng pananampalatayang Sambayan ang binukod sa pag-ibig ni Kristo. Sambayan ang binuklod, sambayanan magpuri na, di ka man karapat-dapat, hindi pa rin pababayaan. May pitag tayong lahat, sa puso ng Diyos may pitag tayong lahat. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at si San Miguel. Maraming salamat po. Kami po ang Hangad Music Ministry at nagagalak po kami na maging bahagi ng selebrasyon ng inyong kapistahan, no? At maging part of the Novena Mass. So maraming salamat po sa Vivar family sa pag-imbita sa Hangad, no, sa amin bilang bahagi ng inyong misa ngayong araw. Kami po ang Hangad at we are celebrating our 35th anniversary this year. So maghahandog po kami ng mga kaunting awit para sa inyo. Kung may mahiligan at magustuhan nyo po ang aming mga kakantahin, kami po ay available din. Magpa-plug po kami sa Spotify, Apple Music at YouTube. Hanapin nyo lang po ang Hangad Music Ministry. Please follow us also on Facebook, Twitter, Instagram, anywhere else. Again, just search for Hangad. Our next two songs po are also original songs from our previous albums and our new songbook that is to come. So, ang mga awiting po ito ay pagbibigay papuri sa ating Panginoon at sa ating ina. Dahil hanggang Mayo na din po at malapit na rin tayo mag-celebrate ng ating mga Marian Feast. So, maraming salamat po. Muli, kami po ang Hangad and Happy Fiesta.
Sing to God in the highest, sing to the Lord, you stars in the sky. Oh, praise Him, sun and moon above. Oh, praise Him, hallelujah. Let praise be heard throughout the mountains, from the deepest seas, let praises resound. Oh, praise Him, creatures that dwell on the earth. Oh, praise Him, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Make known to all men His goodness, celebrating song, the love He has shown. Oh, tell of His mercy and wonderful deeds. Oh, praise Him, hallelujah. Sing of the joy of the freedom He's won. Oh, sing out, for He has conquered sin. Oh, praise Him, hallelujah. Hallelujah, hallelujah,
fiesta! Thank you so much po. Sinadya niyo po kami rito. So, many thanks po. Sana po this is not the last time and we'll see you again next time. Thank you po. Happy Fiesta po sa lahat.